sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas at sa ating mundo. Welcome muli mga kaibigan sa ating programa dito sa Power Cells. At ito ang inyong gabi sa kalusugan. Daniel Serrano po, Dr. Ministry in Naturopathy. Ang ating pong programa mga kaibigan ay para po ito sa ating mga kababayan saan man kayo naroroon at more on prevention and informative ang ating programa mga kaibigan. Ang topic na ating binibigyang highlight ngayon mga kaibigan ay ito po ay tungkol po sa endometriosis. Ito po ay isang karamdaman na talagang nagpapahirap sa ating mga kababayan at ito po ating binibigyang daan ngayon sa ating programa mga kaibigan. At ang ating pong mga kababaihan ngayon na maraming mga nararamdaman, kailangan po bigyan natin ng atensyon itong ating nararamdaman mga kaibigan sapagkat mahirap ito na hindi natin pansinin at saka na lang mapapansin kung hindi na kaya o hirap na. Di ba mga kaibigan? At marami po tayong bibigyang daan dito sa ating pagtatalakay at marami pong mga paghihirap mga kaibigan. More than 100 million po, almost 200 million ang mga kababaihan na nagkaroon po nitong problema ng endometriosis. At may mga stages po ito, ayon sa mga eksperto, hanggang stage 3 po, hanggang stage 4. Ayon sa mga eksperto, sa stage 1, minimal siya. You have a few small lesions but no scar tissue. At sa stage 2, mild siya. There are more lesions but no scar tissue pa rin. Less than 2 inches of your abdomen are involved. Sa stage 3, mga kaibigan, there are many lesions and maybe large cysts in your ovaries. You may have scar tissue around your ovaries and fallopian tubes, or between your uterus and the lower part of your intestines. Pati na sa intestine, mga kaibigan, sa lower part. Particular yan, kasama diyan ang appendix, o magkakaroon po ng intestinal endometriosis, mga kaibigan. The stages don't take pain or symptoms into account. For example, stage 1, endometriosis can cause severe pain. But a woman who has stage 4 could have no symptoms at all. So there are many factors that must be considered. So kahit stage 1 pa lamang, marami nang nararamdamang pain. Doon naman sa stage 4, wala. So hindi po maintindihan, no, ang sitwasyon, mga kaibigan. As we have opened dito sa ating topic, mga kaibigan, ayon sa mga eksperto, there's no cure for endometriosis. Yan, mga kaibigan. So, malinaw yan na walang cure. Walang alam na current cure ang endometriosis. So, nakakalungkot yan, mga kaibigan. Now, ayon po sa mga survey na ginanap sa buong mundo, ang statistic worldwide record ng mga mayroong nitong endometriosis ay umabot po yan sa 176 million na mga kababaihan worldwide. At ayon po sa ratio, 1 in 10 women experience endometriosis in their reproductive years between ages 15 and 49, mga kaibigan. So, ang ratio niyan, 1:10. Medyo malapit-lapit na yan, mga kaibigan. Lalo na kung maraming mga babae ngayon kasi lalaki. Kaya matindi po ang may paghihirap dito, mga kaibigan, no? Now, mga kaibigan, ito yung mga areas kung saan po nakakaramdam ang babae ng mga pananakit, no? Sa likod ng kanyang ulo, yan, nararamdaman niya yung mga pain sa kanyang upper abdomen, sa lower abdomen, lower back, hanggang sa batok. Yan, mga kaibigan, sa puwit, naku, mga kaibigan, pelvic cavity, sa bowels,
Sciatic nerve, apektado po mga kaibigan. Akala uric acid, yung pala ay mayroon problema po sa endometriosis, mga kaibigan. So yan, no? So ang endometriosis, mga kaibigan, it is considered as a chronic, inflammatory, and estrogen-dependent condition. So ito po, mga kaibigan, ang problema nito. Ang endometriosis ay nasa stage of chronic inflammation. So may nangyayari talaga na hindi alam ng tao at tuloy-tuloy na nangyayari, kaya lumala yung problema. Now, by the way, mayroon pong mga pagkain na tinatawag na inflammatory food. Kaya nailink talaga yan dito sa endometriosis, mga kaibigan. Kaya tutukan natin yan, no? Yan po, mga kaibigan. Now, take note, mga kaibigan, na napakarami ngayon sa mga kababayan natin na may problema dito. Almost 200 million po yan sa buong mundo. Hindi mo kunti. Sana libo lang. Hindi, milyon eh. Di ba, mga kaibigan? At ito ay patuloy na pataas ng pataas ang problema. Di ba? So, ano po yung mga area na apektado? Ating i-rewind, mga kaibigan. Pelvic peritoneum, ovaries, rectovaginal septum, bladder, and bowel. Naku, mga kaibigan. Now, in very rare cases, very rare, ano naman yan? Mayroon akong pasabog dito. Diaphragm. In the lungs. Nakakarating doon? Grabe talaga. Itong endometrium na ito, mga kaibigan. Bakit ba ito endometrium di palaboy? Bakit po? Kahit saan nakakarating. Isipin mo naman yan, mga kaibigan. Pagkahirap. Sana, magpuyo, sa Bisaya pa, magpuyo ka diha. Hindi man magpuyo, maglaag. Kaya naku, mga kaibigan, sa lower abdominal area tulad ng appendix, sa cecum area, sa ileum, sa rectum, sa sigmoid, diyan, mga kaibigan, kasi magkapitbahay lang yang reproductive, yung vaginal canal ng babae at saka yung rectum. Naku, magkapitbahay lang, magkatabi lang talaga, mga kaibigan. Kaya kung may nangyayari diyan, apektado yung kabila. Yan, mga kaibigan, ang problema, no? Now, as I said, talagang madami po yan. 1:10, mga kaibigan, ang naapektuhan dito sa endometriosis. At malaking problema yan, no? Ang malungkot, 15 years old to 49 years old, ay mayroon nang nag-develop nitong endometriosis. Hindi biro yan, mga kaibigan. Mayroon pang bad dito. However, endometriosis can start as early as a girl's first period. Ano na yan? Simula pa nga lamang, titirahin ka na doon. Kawawa talaga, mga kababaihan natin, mga kaibigan. And menopause may not resolve the symptoms of endometriosis. Nag-menopause na siya, tuloy-tuloy pa rin yung paghihirap ng dahil sa endometriosis. Ito po ay isang napakalaking problema to, mga kaibigan. Kaya ayon sa mga eksperto, sabi nila, mga eksperto, yung mga naghihirap na mga kaibigan sa endometriosis, sabi nila, endometriosis myths. There is no cure. Ano ang sabi nila? We need a cure. Ano yan? Wala daw cure. Paano? Hindi man pwede, hindi gagaling. Maghihirap yung mga kababaihan natin, mga kaibigan. Okay? Yun man ang sinasabi. Sabi nga ng isa sa mga researchers, there is no known cure, and although endometriosis can be treated effectively with drugs, most treatments are not suitable for long-term use due to side effects. Yan na nga ba ang problema? Wala nga ang cure. So may side effect pa. Kaya ito yung binigyang emphasis na medyo dehado, mga kaibigan. Mga kaibigan, yan po ang mga researchers, mga kaibigan. Mayroon pong mga reference diyan sa research na yan. Now, mayroon pang isa. Ito, mula noong 1978 to 2013, endometrial cancer
diagnosis increase. Naku, mga kaibigan. Bukod sa endometriosis, mayroon pang endometrial cancer, nag-increase din in 26 of 43 countries around the world. Naku, mga kaibigan, mga pangga, take care with your reproductive kasi madaming mga nangyayari nga dyan eh. Pelvic pain, yan mga kaibigan. Yan po ang mga nangyayari dyan. Persists for more than 6 months. Then, endometriosis pain symptoms include dysmenorrhea. Masakit na pagrigla yan. Pelvic pain. Yan mga kaibigan. At yan mga kaibigan. Nabanggit ko na ito nung una na ating program mga kaibigan. Bago magkaroon ng intercourse, and after magkaroon ng intercourse, puro sakit. Walang lami. Way lami, mga kaibigan, paano na lang. Kaya problemang malaki, no? Hindi maganda. Then, dyschezia and bloating. Anong ibig sabihin ng dyschezia? Constipation associated with a defective reflex for defecation. Okay. Magpunta sa CR, mag-uo, magpupo. Naku, hindi naman sana mahirap ilabas. Masakit pag mag-iri. Mga kaibigan, yun po ang problema, no? So, this is associated with constipation. And the problem becomes more and more severe. Kaya, naku, mga kaibigan, dito tayo. Your food and your endometriosis. Tingnan natin ito. Ano bang ating matutuklasan dito, mga kaibigan? A diet high in trans fat. Research has found higher rates of endometriosis. Ayan ha, take note ha mga pangga. Mahirap kaya mga sakit. We learn more of pain than pleasure, right? So, to those who are suffering with endometriosis, it's time to open our eyes and to look, ano ba talaga? Sino ba dito ang salarin para pipigain mo parang puto? Mahirap eh. Masakit eh. Yan mga kaibigan. Trans fat is found predominantly in fried, processed, and fast foods. Ayan ha, take note ha. Learn more about why trans fats are so unhealthy. Red meat consumption. Some research has shown an increased risk of endometriosis. Yan mga kabagis. Problema. Lami yan, di ba? Pero nasubrahan ng lami yung matris mga pangga. Bakit? Dumami yung endometrial cells. Naku, at nagmamigrate kahit saang lugar. Naku, matindi yan mga kaibigan. At yan po ay nabanggit dito. Gluten. Alam, marami pong mga kababayan natin mahilig sa gluten. Take note, lalo na sa mga vegetarian. Vegetarian nga. Dito naman sa gluten. Galit sa gluten. One study involving 207 women with endometriosis showed 75% of them had a decrease in pain after eliminating gluten from the diet. O, kita mo yan? Pati gluten, problema. Lahat ng mga may gluten, mga kaibigan, medyo eliminate mo na kasi matindi, mga kaibigan eh. Mayroon din mga gluten na binabarbecue. Doon sa mga may mga problema ba sa reproductive, hindi manganak, sakit ang regla, huwag na kayong kumain niya ayon sa research, mga kaibigan. A gluten-free diet is highly recommended. Now, bacon lovers. Goy, mga pare ko eh. A 2004 study from the University of Milano found that red meat and ham significantly increase the likelihood of endometriosis. Klaro yan, mga kaibigan. Di ba, mga kaibigan? Klaro gid. So, yan, mga kaibigan. Now,
Dito naman sa research na ito, endometriosis and red meat, a confirmed risk. Confirm. Ayan ha, mga kaibigan, mabuti na yung confirm. Mahirap yung daw. Anong daw? Mahirap yung daw eh. Kuno sa Bisaya. Malabo yan. Sa Bisaya pa, way klaro. Ito, klaruhin natin mga kaibigan. Klaro talaga yan. No? Red meat. Ito pa mga kaibigan. Sabi po dito, research in respect of endometriosis is currently in its infancy, although some reviews are now showing reducing the consumption of red and processed meats servings per week can be beneficial, not only in the pain of endometriosis through the reduction of inflammation, but also in reducing risk. Reducing lang yan ha, ng intake of red meat. For me, I don't like ng reduce. Hindi. Totally eliminate that. Hindi maganda mga kaibigan. Mahirap na yun. Marami namang pagkain na pwedeng mag-enjoy. Bakit pa diyan? Di ba, mga pangga? Marami na tayong naramdamang sakit. Kaya, learn more of your pain than of your pleasure. Di ba, mga kaibigan? Now, meron pang isa. Ay, naku, mga kaibigan. Ayon sa mga researchers, to add more discussion around this area, some researchers have suggested that the form of iron found in red meat, or heme iron, can cause issues via a chemical reactions of oxidation of the heme and its effect on endometrial tissue. Naku, mga kaibigan. To circumnavigate this, a selection of foods that contain non-heme iron, such as dark green leafy greens, fruits, nuts, and seed may prove useful. So yan po mga kaibigan. Red meat is very high in heme iron. And heme iron is really very bad. It is highly carcinogenic. Ang mga area na pwedeng maapektuhan itong heme iron mga kaibigan, stomach, colon, cancer. Mga kaibigan. At yan po ang na-mention dito na hindi maganda. So, okay. Mayroon na tayo natumbok. Mayroon pa ditong research mga kaibigan na pag-alaman na ang red meat is a major culprit in promoting endometriosis risk. Major ha? Take note mga pangga. Pag sinabing major, kung mayroon mag-suspect dyan, ito yung pinaka-suspect. Kung kuto lang yan, pisain mo na yan. Kasi that's right. Grabe talaga yan. So yan ha, mga pangga, mga mga misis, no? Importante ito na ating pong bigyang pansin para magkaroon tayo ng prevention. Prevention man tayo. So it requires knowledge para yung hindi nagmamahal sa atin, medyo layo-layo na natin yan. Kasi kung mahalin mo yan, ako, ewan ko, hindi man masabing kagat eh. Pahihirapan ka talaga. No? Kaya sadista talaga itong sakit na to. Kaya iwasan mo yung pagkain na nagdadalan yan, mga kaibigan. Doon po sa ating mga kababayan na may mga suliranan sa endometriosis, mayroon po tayong bigyan daan dito sa power cells. Ano bang may tutulong ng power cells sa mga kanyang karamdaman, mga kaibigan? Ang endometriosis is more on related sa independent or dependent condition of estrogen, mga kaibigan. So, kapag abnormal po ang estrogen level ng isang babae, the risk of having endometriosis is very, very high. No? At ang mga pagkain na related dito ay ating nabanggit kanina, tulad ng red meat, ham, etc. etc. Now, mga kaibigan, napag-alaman na ang liver, isa siya sa mga effective detoxifier ng ating katawan. Dalawa lang po ang detoxifier sa ating katawan na organ. Yan po yung liver at yung ating kidneys. So, pag madami pong estrogen na abnormal o unhealthy or used estrogen na hindi na ilabas sa katawan, nare-recycle, yan po kapag healthy ang liver mo, ay kanyang i-break down yung estrogen bago niya itapon. Ayan mga kaibigan.
Now, ano naman po yung liver-supporting foods para po magampanan ng liver ito? Certain foods help the liver process and break down estrogens and cleanse your body of toxins. Increase your intake of cruciferous vegetables tulad ng broccoli, kale, cauliflower. Ito po yung mga alam natin, mga kaibigan. Beets, lemon, beets, onion, garlic, mga kaibigan. Turmeric, kasama din po dito, mga kaibigan. Ginger, kasama din po dito, mga kaibigan. Now, ang power cells, mayroon po nito. No? Kaya, importante po na mag-take kayo ng power cells para po matulungan ang liver para i-break down niya yung mga toxins, mga excess estrogen, lalo na doon sa mga mahilig kumain sa mga karne, red meat, no? We advise na i-avoid yan totally, hindi lang i-reduce. Kasi sabi sa research, kung i-reduce, malaki ang alibyo, malaki ang ginhawa. Di lalo na kung totally, di ba? Huwag nang i-hold po yung punti. Lahat na, i-release mo na lahat yan para gagaling, mga kaibigan. Tapos mag-take ka ng power cells. Ito ay nakakatulong para ma-boost yung function ng liver at i-break down niya yung mga excess estrogen, mga kaibigan. At ang excess estrogen, mga kaibigan, na-link din yan sa breast cancer, sa ovarian cancer, and many other abnormalities in the body. Yun po yung pinaka-common word na hormonal imbalance. So mga kaibigan, mag-take po kayo ng Power Cells Herbal Capsule at pwede po kayo mag-take nyan 2 capsules 2 times a day or 3 times a day as your yung discomfort needs, mga kaibigan. No? At healthy lifestyle, lagi mga kaibigan, at malaking tulong yan. Doon sa mga may mga problema na diyan, mag-Nutri-Cleanse kayo. Science had found out that kapag hindi regular ang pagdumi ng babae, yung estrogen na tinapon naman ng katawan patungo sa bowel, dahil sa hindi naman lumalabas, nandun lang nagpupundo, nare-reabsorb yan. Kaya, lalong nagiging problema palagi sa katawan. Kaya para hindi mangyari yan, mag-Nutri-Cleanse. 3 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal. Importante yan ha, mga pangga, para lalo na doon sa mga pagkatinding sakit pagdating ng regla. No, gawin po ninyo yan. At take a lot of rest, take a lot of relaxation, and then breath, deep breath is important. Sunlight is also very important. And by the grace of God, you will have a better health. Yan mga kaibigan. Ang Power Cells ating pong ma-avail yan sa mga outlet tulad ng South Star Drug, Mercury Drug, Rose Pharmacy, Watson Pharmacy, The Generic Pharmacy, Brigada Pharmacy, at sa lahat ng ating Brigada Health and Wellness Centers nationwide, mga kaibigan. Like and follow us on our Facebook page, The Power Cells. At mag-subscribe po tayo, mga kaibigan, sa ating pong YouTube channel. Na tanong mo, sagot ni Doc. At mga kaibigan, lalo na dun sa mga busy ang buhay at wala halos schedule sa ating program kasi busy, you can follow us and dun sa ating YouTube channel, mga kaibigan. Ito po muli ang inyong gabay sa kalusugan. Daniel Serrano po magsasabi, eat your food as your medicine. That's the only way to find cure, mga kaibigan. Because we don't want to eat our medicines as if it is food, because it is not food. It is very, very lonely, mga kaibigan. May God bless us.